Ano, Dale? Anong findings nyo? Na-stabilize na namin ang kondisyon niya. Ana, Sabihin mo na, please. pinatingnan ko na siya sa ibang espesyalista. Mhm. Hindi lang ito ubo o ordinary sore throat. Meron siyang rheumatic heart disease with acute bacterial endocarditis. Maluba siya, Ana. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan! Sinasabi mo lang yan dahil galit sa kanya. Sinungaling ka! Sinungaling! Sabi mo sa akin, hindi totoo yan! Ana, stop it! You know me better than that. Hindi ako nagsisinungaling. And be like a doctor. Hindi ka dapat kinakikitaan ng panghihina. Not you of all people! Bakit hindi natin nakita? Doktor ka! Doktor ako! Napaka... Can't you mean I could have done something about it? Minsan, hindi natin hinahanap ang ayaw natin makita. We can only do so much. Hindi niya sinusunod ang prescriptions natin. Pinalala siya ng tensyon, alak, sigarilyo at marami pang ibang bagay. I know. I know the facts. I hate the facts. Dale, sabihin mo sa akin may magagawa pa tayo. Maaaring nagkamali lang kayo sa findings nyo. Pwede naman yun, di ba? Dahil tao lang tayo. Di ba? Dale? Sabihin mo sa akin may magagawa pa tayo. Hindi ba may mga... Pwede naman nagkamali. Dale, halika, tignan natin uli. Please, tignan natin uli, Dale. Dale! Saan? Saan nangyari? Hindi lang naman ikaw may kasalanan nun eh. Ako rin. Pero mas malaking kasalanan ko. Hello, Jem. Hi, Eric! Mwah. Vivian, pwede doon tayo sa labas. Bakit? Nahihirapan ka na nandito kaming dalawa? Hindi. Nakakaya sa mga nag-aaral. So, mag-aaral din naman ako ah. Excuse me. Bakit ka alis? Nahihiya ka ba sa akin? Come on, Jem. Ngayon ka pa ba naman mahihiya? Vivian, please. O bakit? Pati ikaw? If you can keep your mouth shut, you can get out of this room right now! Si Gemma. Umuwi sa atin. Sabi niya, total naman daw. Siyempre, kaya umuwi muna siya. Pero alam mo, personally, tingin ko, dapat noon pa niya ginawa yun eh. Kasi mali ang pagkakatira niya dito. Huwag, Eric. Please, huwag mo na siyang sundan. Para matahimik na kayong lahat. Hi, Eric! Hi, Ponzi! You know what, babes? You know what I thought? Marami akong pagkukulang sa'yo noon, di ba? So, I thought I should make it up to you. Why don't we go out of town? Hindi na tuloy yung lakad natin noon, di ba? So, what do you think? Good afternoon, ho. Pwede ho bang madalaw si Gilbert? Apat na araw ka na palang may sakit. Hindi mo man lang ako kinontak. Mabuti na lang malakas ako kay Dennis. Binigay niya yung address mo dito. Ayoko kasing maabala ka eh.
Hindi nga ako naabala, pero nag-worry naman ako, Gilbert. Eh kung ano-ano nang naisip ko eh. Akala ko na aksidente ka na o kaya nakipag-away. Aminin mo nga sa akin. Talaga ba magpinsan kayo ni Desiree? Aba, hindi. Matagal na kaming on. Ang kanyang papa at papa ko ay mag-first cousins. Take it from me, Miss Gamboa. Imagine this, pinagbintangan tayo. Ako daw ay isang Ketman. You're Ketman. Silly girl. Matrona lang ang nagbabayad ng lalaki. At kung ako naman ang matrona, hindi ganyan tipo ng lalaking katulad ng pinsang kong kukunin ko. Mabuti nga nakilala kita eh. Nalaman kong may shota siya. Tingin ko dyan dati, Sorry kasi ang ganda mo eh. Tsaka itong ayaw man lang ako isama dito. Para bang merong inililihim eh. wala sa pamilya namin ang nangingirida o kumakabit ng lalaki. Kepman! Ganito lang ang mga kilos namin. Pero deep within, maniwala ka. Kami pa rin ang berdaderong konserbatibo. Well, based naman sa pagkakaalam ko kay Gilbert, pwede nga. Gilbert? Oh, ano, sweetheart? Okay ka naman pala eh. Mag-holiday na lang tayo, pumunta tayo ng beach. Sige na, 4 na araw rin yun. Di ba gustong-gusto mo mag-swimming, lalo na pag malaki yung waves? Please? Well, it sounds like a good idea. Hayaan Tama. ko na. Oo nga naman, kailangan mo nga talaga ng bakasyon. Para naman makapagpahinga ka. Oh, Miss Gamboa, alagaan mong mabuti ang boyfriend mo, ha? Baka magka-relapse yan. Alam mo naman, sa lahat ng mga pinsan ko, yang si Gilbert talaga ang paborito ko. Sakitin lang nga. Kaya yun, parang lantang pechay. Don't worry, aalagaan ko siya. Eh ako ba naman? Doktora ata ito.